Mainit na balita. Ngayon, mga kababayan, ayon sa ombudsman ay pwede silang what? Ito yung kanilang naharap na kaso, yung 5 hudas, kasama siyempre si Satanas, si Bangag, arbitrary detention, usurpation of judicial functions, grave threats, graft, false testimony, grave misconduct. Binibigyan nga ng 10 days para sumagot itong mga Jotang Geneves na itong mga hudas na ito. Kaya nga sabi ni Vice President Inday Sara na hindi mangyayari ang kidnapping na yon kung hindi inaprobahan ng Bangag. Pero ang nag-approve talaga dyan si Satanas. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Sa paglabas nga ng balita patungkol sa agarang pag-aksyon ng Office of the Ombudsman sa reklamong isinampa ng Senate Committee on Foreign Relations ay usap-usapan ngang posible ding madawit ang pangalan ng Pangulong Bongbong sa isyong ito. Bagamat hindi naman kasama sa opisyal na lista ng mga pangalang pinasusumitin ng counter affidavit laban nga sa formal na reklamong ipinasa ni Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman, ay ayon pa sa mga eksperto na bilang Chief Executive di umano ng bansa ay masasabi talagang siya ang tunay na nagbigay ng go signal sa ginawang operasyon laban kay dating Pangulong Duterte. Muli ding nabuksan ang usaping impeachment na matagal nang panawagan laban sa kanya na ayon nga sa dati pang sinasabi ni Attorney Panelo na di umano ang ginawang aksyon ng Pangulo na pakikipag-ugnayan sa ICC na matagal nang walang jurisdiction sa atin at ang tila pagsuko sa soberanya ng bansa ay posibleng ang maging basihan para ito ay ma-impeach. Marami naman sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte ang nasiyahan sa balitang pag-aksyon ng Ombudsman dahil nga kahit papaano ay unti-unti nang gumagalaw at nabibigyang hustisya ang nangyaring pag-abuso sa karapatan ng dating Pangulo. Sa pagkidnap kay PRRD, si Marcos Bangag Jr. ang may sala. Nakalibo-libo na pala tayo. So ngayon mga kababayan, habang abala si Vice President Inday Sara sa kanyang pangampanya ay talagang tahasan niyang sinasagot ang mga katanungan. At dito nga sa recent niyang sinabi na si Bangag, okay? Si Bangag, si Marcos Jr. ang dahilan ng pagkidnap kay Pangulong Duterte kasi hindi, sabi ni Inday, hindi naman lahat gagalaw yung mga yon, kikilos, like yung mga sekretaris niya. Ito yung 5 hudas na kung saan ay pinapasagot ng ombudsman, binibigyan sila ng 10 araw, di ba? Ito, kakalabas ng balita. So ang ayon kay Day Sara, hindi susunod yung mga na yon, yung mga 5 hudas na yon kung walang approval ng Bangag. Okay? Sabi nga ninda, yung tinatawag natin na rendition o yung pagkidnap o pagkuha sa isang citizen sa loob ng bayan niya at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong siya o ipakulong doon. Sabi ni Inday, hindi mangyayari yan kung walang approval ng presidente. So kaya naman ngayon, mga kababayan, hindi naman nabago yun. Hindi naman nabago yun, mga palangga, dahil lahat ng mga in-expose natin dito sa inyo, lahat ng ibinigay sa atin ng mga juting jahas ay talagang nangyari. Diba? Magsimula sa kidnapping, panggigipit sa atin lahat. So nangyari lahat yun. Inisa-isa na tayo kasi nga gusto tayong gurgurin. So ngayon, dahil sa pinakidnap nila ang Pangulong Duterte, nakita nyo naman kung paano magsinungaling doon sa Senate hearing, etong mga kampon ng mga Bangag kung saan sila ang utak ng pandurukot kay Pangulong Duterte. Kaya ngayon ay inutusan sila ng ombudsman, yung 5 hudas, para mag-submit ng kanilang sagot dito sa kriminal na gawain. At nakakasuhan sila ng criminal at administrative ayon nga sa ombudsman. Ngayon, kitang-kita nyo naman kung paano illegal o kinidnap ang Pangulong Duterte. Diba? Hindi po siya inaresto lang na ganun-ganun na lang kundi ito ay pwersahan at ito ay kidnapping at sinabi nga ni Inday Sara na ito ay pwedeng kasuhan ng impeachment talaga si Bangag dahil ito ay betrayal of public trust. Diba?
So kitang-kita nyo naman, mga kababayan, kung sino ang Judas, kung sino ang mga 5 Judas. Kung saan pinadala nila, kinidnap nila ang Pangulong Duterte, nakipagsabwatan sila lahat. Nakita nyo naman kung sino-sino ang mga kasabwat, si Remulla, yung 2 magkapatid na Judas, si Bonjing, si John Vic, na harap-harapan, na nagsasalita doon sa kanilang kampanya sa lugar nila, na may migay daw ng bilyones na pera si Tambaloslos, pero ito'y pera ng bayan. At sinasabi pa niya, pinagmamalaki pa na wala pa akong lagay dyan ha. Wala pa daw siyang lagay. So ibig sabihin, sanay na tumanggap ng bribe. Ang mga Remulla, itong yung crush ni Lisa Tanas, magtanggap o manghingi o kumubra ng pera galing sa gobyerno. Kaya dinig na dinig yun na. Lumalabas mismo sa kanilang mga bunganga. Kaya dapat talaga itong mga malansang alyansa na ito, straight sa inodoro talaga ito. At nakikita naman natin, ang Pangulong Duterte, kahit hindi nangangampanya sa Davao, ay napakataas ng agwat sa mga kalaban niyang mga Judas. Right? So ngayon dahil pinapaliwanag itong 5 Judas na ito, si Marbil, si Torre, yung si Uling Torre na yan, at yung si Marbil na okay lang ang gumamit ang mga kapulisan ng pulburon o ng pinagbabawal na gamot, ay ambot sa inyo kung hindi pa kayo nagising. Kung ay pa kamukabugtaw, ewan ko na lang. Imagine nyo itong mga taong ito. Itong mga Judas na ito, si Remulla, harap-harapan, itong mga Remulla na umaamin na sila ay tumatanggap ng bribe. Dahil, yun nga, dinig na dinig nyo naman yun. Itong si Marbil, harap-harapan na sinasabi na okay lang magpulburon o gumamit ng ipinagbabawal na gamot ang mga pulis kasi to extend hours. Kaya no wonder, ang dami pong aksidente, ang daming krimen, ang daming nagaganap, di ba? Na krimen sa ating bayan. Next, itong si special envoy nila na si Marcos Nakalilaw, nakitang-kita na nakaredy na ang kanyang pasaporte nung araw na kidnapin ang Pangulong Duterte. Dahil itong sila Kanilaw, pinakita ko na sa inyo kung anong ugnayan nila ni Lisa Tanas. Dahil si Marcos Jr. ay wala po yung balls. Pinibigyan lang ni Lisa Tanas siya ng mga pangsinghot. Kaya singhot to the max lang yan. Hindi yan ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Paulit-ulit kong sinabi sa inyo, hindi nagpapatakbo ng Pilipinas si Bangag. Siya ay nagbabasa lamang ng script. Nakita ninyo, imbes na puntahan yung mga namatay na biktima ng mga aksidente, nag-deliver ng kanyang script. Sabi nga na nag-comment, ChatGPT script, AI script. Ganito ka walang puso at saka hindi mo mararamdaman na siya ay nagdadalamhati sa sinapit ng 2 taong gulang na bata. I mean, may 2 taon na nakaligtas. Yung mga nanay, magulang niya na namatay sa EasyText. Din dyan sa airport, yung batang toddler, I think 5-6 years old ba, namatay yung bata. Puro script lang ang kanilang binabasa ni Bangag. Hindi mo maramdaman. Pero pagdating sa duran-duran, sa galing sa mga singhutan, sa mga party-party, bilyones ang ginagastos. O milyones. Di ba? Ano ngayon? Ano ang ginagawa ngayon nila? So, ngayon mga kababayan, ayon sa ombudsman ay pwede silang what? Ito yung kanilang naharap na kaso, yung 5 Judas, kasama siyempre si Satanas, si Bangag, arbitrary detention, usurpation of judicial functions, grave threats, graft, false testimony, grave misconduct, conduct of prejudicial to the best interest of the service, sabi ganon. At ito ay what? Binibigyan nga ng 10 days para sumagot itong mga Jotang Geneves na itong mga Judas na ito. So ngayon, tingnan natin kung gaano. 10 days sila, pinasasagot at iimbestigahan pa yan. Magkakaroon siya ng preliminary investigation dyan sa ombudsman para tignan, syempre, lahat ng ebidensya, kitang-kita naman yon, mga kasinungalingan nila sa Senate at doon sa mga video na nilapastangan nila ang Pangulong Duterte, nilapastangan nila si Miss Sanilet, si Kitty,
Yung bata na, although she's 21 years old na, mabilis mag-mature sa pakikipaglaban. Nakita mo, umaakyat na sa entablado, nakikita ko lang yan, hindi naman nakikialam ng politika yan. Diba? Ano lang yung bata niyan? Pa-cute-cute at beauty-beauty lang. Well, si Xiang. Diba? Pero ngayon ay umaakyat na sa entablado, ikaw ba naman ang makaranas na kinidnap ang iyong ama? Na nakikita mo sa harap mo mismo, na pilit mong ina-assert o pinanindigan ang iyong karapatan bilang isang abogado, ang Pangulong Duterte at ang kanyang mga abogado, pero ano ang ginawa nila? Pinilit na isinakay ang Pangulong Duterte sa eroplano dahil akala nila pag sinakay nila ang Pangulong Duterte, wala na silang problema. Pero the more na minahal ang Pangulong Duterte ng taong bayan at the more na agresibo ang ating Vice President sa pangangampanya sa black voting sa Duterte 10. So ngayon, after that parliamentary investigation, mga palangga, wala pa, pag nag-submit sila ng kanilang mga counter explanation, after binibigyan sila ng 10 days, mga kababayan, ay pwede na silang what? Okay? Pwede na silang suspendehin kung ito ay may basihan. Katulad ginawa kay Wakwak. Diba? Right there and then, pwede magkaroon ng preventive suspension. Dahil kitang-kita naman mga kababayan, at pag for sure, kapag naisumitin na nila yung mga kasinungalingan nilang ebidensya at mailatag din, mailatag din ng pamilyang Duterte yung mga ebidensya. Well, actually, hindi mo na kailangang ilatag. Kitang-kita na kung paano nila kinidnap ang Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ni Vice President Inday Sara na hindi mangyayari ang kidnapping na yon kung hindi inaprubahan ng bangag. Pero ang nag-approve talaga dyan, si Satanas. Si Lee Satanas, dahil yan ay may history na ng kidnapping sa Turkey, yung 2 minor de edad na bata. Diba? So ngayon, katakot-takot at patong-patong na kaso ang kaharapin ng mga ito. Pero ang punto de vista dito, mga kababayan, I hope yung ating mga magigiting dyan sa ombudsman ay hindi magpabayad o magpasindak dito sa mga bangag na ito. Dahil patuloy tayong Patuloy tayong sinisindak ng mga yawa na ito. Right? Sinisindak ang mga vloggers, halos po lahat kami, for your information. Sa aming group chat, pinadalhan yung ibang mga vloggers, I don't know, sila na bahala magsabi kung bigay ng statement sa kanilang mga Facebook page. I think, si Manong J, may mga post. Si Roberto Tiglao, ayan, tignan mo, si Bobby Tiglao. So lahat kami pinapadalhan ng mga subpoena at warrant of arrest. Ako hindi lang po warrant of arrest ang ipinadala. Pinadala nila dyan sa peking address nila sa Pilipinas, fabricated address nila, pero may assassins pang pinadala sa akin dahil gusto akong gurgurin. Katulad ng sinabi ni Inday Sara, di ba, na gusto rin siyang gurgurin, hindi siya titigilan kung hindi siya nakukulong o hindi siya nagugurgur. Recently, sinabi ni Inday Sara yan. Ngayon, mga kababayan, punong-puno, yes, Odette, punong-puno ang mga tao sa Philippine Arena. Kaya nga, nakita ko nga, mga palangga. So ngayon, paulit-ulit na sinasabi ni Inday Sara na kapag ang ulo, 'di ba? Ang ulo, sino yung ulo? Okay? Kapag ang ulo si Bangag ay addictus, sunod-sunod na lahat 'yan. Sunod-sunod na lahat ang mga pangyayari. So recently, itong mga hunghang dyan sa Huwad Committee na yan, di ba? Kino-question yung like yung Adjong, yung Ortega, kino-question daw yung pagsasalita ni Vice President sa kanilang mga campaign sortie. Bakit daw hindi pag-usapan ni Inday ang China? Natawa nga si Inday Sara. Bakit naman niya pag-uusapan ng China?
nangangampanya siya kung di ba naman gunggong itong mga ito. Kung di ba naman wala sa ayos, wala sa utak, walang katinuan itong mga inayupak na to. Uutusan ba nila si Vice President Sara na na dapat daw ay tawag dito? Dapat daw ay pag-usapan yung China? Oh. Kaya nga sabi ni Inday, tinanong siya kung nagdodroga ba si Bangag. Sabi niya, well, mag-assume na lang tayo na totoo. Kasi nga ayaw magpa-pulburon test. At kapag ang ulo, lulong sa ipinagbabawal na gamot, dahil authenticated naman yan si Bangag, lahat ng kamay at paa, sabi nga ni Inday Sara, ay nagpupulburo na rin. Kitang-kita nyo nga, di ba, pinapayagan na ang mga pulis, ano ang sabi ni Marvel uli? Na hindi lahat ng nagpupulburon ay nag-a-addict. Kung di kailangan lamang daw ng pagdagdag amats para magising ka habang ikaw ay nagjo-duty. Imagine nyo. Tapos nandiyan pa sila. May nag-message sa akin na nasa industriya. Okay? Hindi na natin siya papangalanan. Okay? Matagal na siya nagme-message sa akin. Sinend niya sa akin yung picture, yung video dyan sa Boljacan na kung saan hinold up yung Izakaya restaurant sa May Makati. Halos nga ayaw i-highlight yan. Although nabalita na ng media, that was Sunday, 2 days ago, nagkaroon ng panunutok ng baril ng pang-hold up doon sa loob ng restaurant sa dalawang foreigner. Kinuha yung mga cellphone. Puntahan niyo po sa Boljacan channel natin. Kinuha yung mga cellphone, mga kababayan, right? Ngayon, pagkuha ng cellphone, kinuha yung mga wallet, syempre. Okay? Ngayon pa lang tinutukan. Meron doon nakuha ng 25,000 pesos na pera. Bakit malakas ang loob ng mga magnanakaw na ito? Sabi ng friend ko, ng ating puting ahas, sabi niya, grabe, nakakatakot na. Hindi na kami lumalabas ng bahay kasi hindi mo alam. Sa restaurant, nandoon ka, kumakain ka, hindi mo alam, tututukan ka. Which is true. Tapos sa palabasin ng mga bangag, bumaba daw yung crime rate sa Pilipinas. Crime rate, bumaba. Ang headline, mga kababayan, non-stop. Basahin natin yung mga headline lang. Hindi natin babasahin yung balita na buong buo. Ito. Ano nangyayari dito sa mga ano na ito? Puro lahat, GRO, binaril ng kainuman sa ikinanta sa videoke. Mag-asawa, ginorgor ng anak. Ayan. Ano pa? Ano pa tong mga, mga negosyante ni Ratrat sa tindahan, todas. Alright? May 5. Itong na to. Itong mga itong mga pangyayari na ito. Right? Ito pa. Ang dami mga ginugurgor. Tricycle, okay, galing Lamay, sinalpok ng kotse, isa, patay, 4 ang malubay. Hindi natin alam, yung sumalpok na yon kung nakapulburon. Kasi sabi nga ni Marvel, hindi lahat ng nagpupulburon, hindi lahat ng sumisingot ay adik. Kundi kailangan lang ng pangdagdag oras. Lahat ng halos na mga balita ngayon ay puro nakakarimarim. Nakakarimarim ang mga balita, mga kababayan. Gusto nyo ba yung mga ganyang balita? Ito pa, 2 lalaki, ginorgor, ibinaon sa taniman ng tubo. Saan nangyari to? Anong balita to? Yan. Ano yung balita ng Filipino Star ngayon yan? May 6. Bahay ng Vice Gubernatorial Candidate pinasabugan ng bang bang bang. Nakita nyo yan? Lahat na lang, ganun ang mga pangyayari. Imagine ninyo, ganyan ang inyong klaseng ginagalawan. Driver na wala ng kontrol, napisak sa sariling tricycle. Di natin alam kung bakit siya nawala ng kontrol. Driver ng truck, pasahero, lasog-lasog sa van. Fire truck, bumangga sa 2 motor, 4 ang sugatan. Oh my God! Ito po yung ninyo ngayon. Ito yung nangyayari, Itong nangyayari ngayon sa inyong bayan.
Ano pa ba itong mga ano na to? Hanapin ko lang yung mga karumal-dumal na mga balita. Tignan natin, Man, woman, killed in General Trias shooting, drug link. Yan. Nagbarila na naman ng mga tignan natin to. Ex-detainee among 2 men found dead in La Carlota City. So, ganyan na ganyan, mga palangga, ang mga nangyayari. Tapos ngayon, aakusahan si Vice President Sara ng mga bangag ng tagapagsalita nilang tara-tara na sabi nga ni Inday, garbage in, garbage out. Diba? Na sila ay ang tunay na nagpapakalat ng fake news ay itong itong bangag administration. Ano sabi ng tagapagsalita ng bangag? Okay? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niyang alamin, well, yung tungkol nga ito sa pagkasangkot ni Lisa Tanas, dito sa pangyayaring natsugi yung kanilang kaibigan. Very basic lang. Common sense. Kung kaibigan mo, ulit-ulitin natin na nagurgur, ni wala kang pakikiramay, ni wala kang statement patungkol sa iyong kaibigan. Bakit wala kang statement? Kasi may iniiwasan ka. Ayaw mo ipaalam sa buong mundo. Mga palangga, ayaw nila ipaalam sa buong Pilipinas na meron silang kasama na namatay and allegedly suspected pulboronic o namatay sa pulburon. Diba? Yun ang sinasabi sa report. Now, mga kababayan, tama ang sabi ni Spokes Harry Roque. Dapat magpaliwanag si Lisa Tanas. Bakit siya kasama doon sa mga gumagamit ng pulburon? Ang sabi ko nga sa inyo, saan kaya galing ang pulburon? Pero alam niyo, hindi na. Spokes, mali ka dun, Spokes. Ang gumi-gumi ka na naman dyan. Bakit mali si Spokes dito? Nakalimutan ni Spokes Harry na si Cathy Binag mismo ay isang whistleblower, eyewitness, na sinasabi niya na inabutan siya ni Lisa Tanas ng pulburon. Diba? Sinabi mismo ni Cathy yan na siya ay inabutan ng pulburon ni Lisa Tanas.